Mga bro, kumpirmado na, Colombia ay opisyal nang nag-anunsyo na ang unang Sub Gripen E fighter jet ay darating sa kanilang bansa sa loob ng 18 buwan, ibig sabihin ay bandang February 2027. Isa itong napakalaking milestone hindi lang para sa Colombia kundi para na rin sa buong Latin America, na unti-unti nang tumatahak sa landas ng modernisasyon ng kanilang air defense capabilities. Ang Gripen E ay hindi ordinaryong fighter jet, mga bro. Ito ay gawa ng Swedish company Saab, kilala sa kanilang cost-effective pero technologically advanced na military hardware. Ang jet na ito ay may Active Electronically Scanned Array, o AESA radar, Electronic Warfare System, Infrared Search and Track, o IRST, at Network-Centric Warfare Capabilities, mga features na kadalasang matatagpuan lang sa mas mahal na jets gaya ng F-35. Pero ang kagandahan ng Gripen E, mas mababa ang operating cost at madaling i-maintain. Kung tutusin, ang desisyong ito ng Colombia ay isa ring strategic signal sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Sa panahon kung saan tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea at kailangan natin ng credible air deterrence, ang ganitong klaseng platform ay dapat isaalang-alang ng ating mga defense planners. Lalo pat bahagi ito ng usapan sa ilalim ng Re-Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program, kung saan nakatutok tayo sa high-performance multi-role fighters. Mga bro, kung makakaya ng Colombia na kumuha ng Gripen E at i-integrate ito sa kanilang Air Force, mas lalong may chance tayo. Sa dami ng ating island territories, air support at rapid response ang magiging susi sa depensang may saysay. Ang Gripen E ay pwedeng lumipad mula sa short runways, ideal para sa archipelagic setup tulad ng Pilipinas.